Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sir, pwedeng maawa kayo sa asawa ko? Taga-Bucor yan siya. Maawa po kayo, maawa po kayo. Yan nga ang mga katagang binitawan ng asawa at anak ng biktimang Bucor officer na si Gerson. Viral ngayon sa social media ang nangyaring pamamaril sa isang lamayan sa Puerto Princesa, Palawan na ikinasawingan ng dalawang mga pulis at isang Bucor personnel. Umani nga ng kontrobersya ang mga pangyayari dahil ang mga inarestong sospek ay mga pulis na nakainom umano ng alak at hindi pa nakasuot ang kanilang mga uniforme. Ating ngang talakayin kung ano ba talaga ang nangyari sa istoryang ito. Paano nag-ugat sa barilan ang lahat? At sino nga ba talaga ang tunay na biktima sa mga pangyari? Nung una nga, akala namin ay simpleng barilan lamang pala ito. Pero sa dami nga ng mga taong involved na pare-parehong mga nakayuniforme, tila naging sanga-sanga na nga ang investigasyon. April 3, 2026, Biyernes Santo, may nangyaring isang lamay sa Barangay Irawan, Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa mga residente sa lugar, bandang 9:40 ng gabi nang nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng dalawang mga pulis at ilang tambay sa lamay. Nakasakay sa kani-kanilang motor ang dalawang pulis na gusto lamang dumaan umano sa kalye pero nauwi sa gulo ang lahat at nabugbog ang dalawang mga pulis na mga tambay sa lamayan. Umalis nga ang mga pulis sa nasabing lugar subalit bumalik din umano ang mga pulis at sa pagkakataong ito may kasama na silang mga backpack na mga pulis din. At ang lahat nga ay nauwi sa komprontasyon at nauwi sa barilan. Ang barilan nga ay ikinasawi ng tatlong mga lalaki. Ang mga nabaril ay kinilalang sina Police Staff Sergeant Ryan Chris Cabanya, 38 years old, Jason Fernandez, 37 years old, na mga nakadistino sa Police Station 2, Puerto Princesa City. Kasama din sa binawian ng buhay ang kawani ng Bureau of Corrections na si Correction Officer Juan Gerson Ohario Talon, 34 years old. Ayon sa paunang ulat, itinawag ng isang concerned citizen ang insidente bandang 10:60 ng gabi. Pagdating nga ng mga pulis sa lugar, natagpuan nga ang tatlong biktima sa loob ng bakuran ng bahay ni Gerson at mga nakahandusay na sa sahig. Nag-viral nga sa social media ang mga dugong pangyayari na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang miyembro ng PNP at isang Bucor personnel. Maraming ang katanungan ang lahat kung bakit nga ba nauwi sa trahedya ang isang lamay. Bumuhos din ang pakikiramay kina Ryan, Jason at Gerson. Samantala, agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Na-recover nga ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang 7 basyo ng bala, 3 baril at 6 na mga magazine. Ayon sa paunang ulat, nagkaroon umano ng tensyon na nauwi nga sa komprontasyon at kalaunan ay nagkabarilan. Sa kabilang banda naman, kumalat nga sa social media na meron umanong operasyon ang mga pulis sa nasabing lugar tungkol sa ipinagbabawal na gamot kaya nagkaroon ng barilan. Pero base nga sa mga lokal na mamamahayag, habang nagaganap ang lamay, ang mga lamesa para sa mga nakikipaglamay ay nasakop na ang kalsada. Maya-maya pa may dumating na 2 motor na minamaneho ng 2 mga pulis na pinaniniwalaang nakainom ng alak. Ang mga pulis nga ay sina Police Staff Sergeant Jonah Balangan at Police Corporal Renato Bendanya. Gustong dumaan ni Jonah at Renato sa kalye dahil ang bahay ng isa sa mga pulis ay malapit lamang sa lamay. Pero merong ang mga lamesa na nakaharang sa kalye. At dahil nakainom na ang mga pulis at wala na sa tamang katinuan, nakaaway nila ang mga tambay sa lamay matapos umanong magpumilit ng mga pulis na dumaan kahit na may lamay. Ang sagutan nga sa pagitan ng 2 pulis at mga residente ay nauwi sa pananakit ng mga residente sa mga pulis na gusto lamang dumaan sa kalye. Hanggang sa umalis na nga sina Jonah at Renato sa lamayan, pero sila ay kumuha pala ng backup ng mga pulis na aaresto sana sa mga residenteng nanakit sa kanila. Ayon sa mga ulat, bumalik sina Jonah at Renato sakay ng 2 sasakyan. Isang pula at isang itim na kotse. Kasama nga ni Jonah at Renato ang 2 nilang mga katropa
na binawian ng mga buhay. Ito ay ang parehong Police Staff Sergeant na si Ryan Chris Cabanya at Police Staff Sergeant Jason Fernandez. Kasama din sa mga rumesponde ay sina Police Staff Sergeant Michael Juan at Joseph Ian Carpio. Ang mga pulis nga ay hindi na naka-uniforme pa at nakainom na din tulad na nina Jonah at Renato. At pagdating nga sa Zone 13, ang mga pulis ay nagpaputok ng 2 warning shot at hinanap nga nila kung sino ang nanakit sa kanilang mga kabaro. Pinasok naman ni Jason at Ryan ang bahay ng Booker personnel na si Gerson. At dito na nga nagkaroon ng alitan ang 2 pulis laban kay Jason at sila nga ay nagkabarilan kalaunan. Iba't ibang saksi naman ang lumutang at nagbigay ng kanilang mga pahayag. Ayon sa isang saksi na biyanan ng nakaburol, narinig niya ang komosyon ng nangyayaring bugbugan. Sa pangamba na baka madamay ang kanyang tricycle, lumabas ang saksi para i-check ito. Paglabas niya, sakta naman ang pagdating ng mga pulis na sina Jonah at Renato na nanggugulo umano sa lamay. Ayon nga sa saksi, 2 beses nagpaputok ang mga backup na pulis ng baril. Naabutan daw siya ng mga pulis at pilit siyang pinadadapa. Nanindigan daw ang saksi na hindi siya kasama sa mga nanakit sa mga pulis na sina Jonah at Renato. Pilit umano siyang pinadadapa at 2 beses pa siya umanong sinipa. Popostasan umano siya ng mga pulis pero siya umano ay nakatakas. Nang makaalis na nga sa pagkakahawak ng mga pulis, dali-dali siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay para i-check ang kanyang mga anak na takot na takot. Umakyat nga siya kung nasaan ang kanyang mga anak at ang iba pang mga bata para sabihan ng mga ito na dumapa na lamang. Ayon din sa kanya, sinundan pa siya ng isa sa mga pulis sa loob ng kanilang bahay. Hanggang sa nagulat na lamang daw silang lahat nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril at lumabas na ng kanilang bahay ang humahabol sa kanyang pulis. Ayon naman sa saksing si alias Onik, isang nakasibilyang pulis na may galos sa muka at umano'y lasing ang nagpaputok ng baril. Nanipa at nangharas sa mga nakikiramay sa lamay habang hinahanap ang taong nambugbog sa kanya. Pinaniniwalaan din ni Onik na ang mga namatay na pulis ay rumesbak lamang umano sa mga nabugbog nilang kabaro habang ang kanyang kapitbahay na kawini ng Booker na si Jason ay nadamay lamang sa kaguluhan. Na-recover din ang basyo ng bala sa tahanan ni Onik na pinasok ng nangharas na pulis. Isa pang saksi ang nakausap ng lokal na media. Ayon nga sa kanya, may 2 pulis na nasuntok, dali-daling umalis at pagbalik ay may kasama ng ibang mga pulis. Nakita daw niyang sakay ng kotse ang mga pulis na hindi naka-uniforme. Mabilis umano ang mga pangyayari at sumunod lamang niyang nakita ay nagkakagulo na sa lamayan. Nakita umano niya na isa sa mga nabugbog na pulis ang nakita niyang nagpaputok sa loob ng bahay ng isa sa mga residente. At sa kabila nga ng mga pahayag ng saksi, iginit nga ng Puerto Princesa City Police Office na patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang lahat ng anggulo. Kaya hindi pa sila naglalabas ng opisyal na pahayag. Diretsahan din kinwestiyon ng Pangulo ng Island Press Association of Palawan ang umano'y magkakaibang pahayag ng mga otoridad. Ayon sa lalaki, hindi tugma ang mga impormasyong lumalabas sa national media at ang datos na ibinibigay sa lokal na mga mamahayag. Tinulagsari niya ang umano'y hindi pagharap ng pamunuan ng PNP Mimaropa sa lokal na media kahit ilang beses na silang kinunan ng salaysay ng mga media. Makalipas nga ang ilang araw, lalong lumakas ang panawagan ng publiko para sa malinaw at transparent na impormasyon matapos ang madugong pamamaril. Ayon naman sa mga unang salaysay ng ilang saksi, may indikasyon na umano'y nagmula sa hanay ng mga pulis ang tensyon na nauwi nga sa barilan. Giit nila, nadamay lamang ang Booker personnel na si Gerson sa kaguluhan. Sumisigaw nga din ng hustisya ang pamilya ni Gerson. Giit nila, ang lalaki ang tunay na biktima sa insidente. Ang laban nga para sa hustisya sa lalaki ay makikita base sa mga post ng kanyang asawa at mga kaanak. Ayon sa post ng asawa ng biktima, sinabi niyang labis siyang nagmamakaawa umano na huwag umanong barilin ang kanyang mister. Sinabi pa daw ni Gerson sa mga pulis na magkabaro sila dahil siya ay taga Bucor. Pero hindi umano nakinig ang mga pulis sapagkat wala ito sa tamang pag-iisip dulot nga ng alak. Ayon sa asawa ng biktima, nasa loob sila ng kanilang bahay nang marinig ng kanyang asawa ang putok ng baril.
Lumabas umano si Gerson para siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang anak at hinila siya palabas ng 3 mga lalaki na nagpakilalang pulis. At kabilang umano si Renato sa isa sa mga nanakit sa kanyang asawa. Habang nagtatago ang asawa ni Gerson at ang kanilang mga anak, narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril. Nang lumabas nga ang babae, nakita niyang nakahiga na sa sahig ang mga pulis na sina Ryan at Jason. Habang ang kanyang asawa naman na si Gerson ay tila walang magawa dahil hinila nga siya palabas ng pulis na si Renato. Lumikas nga ang mag-ina ni Gerson sa bahay ng kanilang kapitbahay at humingi ng tulong sa Bucor bago dinala sa NBI Palawan para sa kanilang proteksyon. Kumalat naman sa social media ang video ng pagmamakaawa ng asawa ni Gerson habang nangyayari ang komosyon sa loob ng bahay ng nasawing Bucor personnel. Sa video, maririnig nga ang pagsigaw ng misis ng lalaki. Nakikiusap ang ginang na maawa naman sana ang 2 mga pulis at hinilinga niya na huwag saktan ng kanyang asawa dahil kawani nga ito ng Bucor at mabait itong tao. Maririnig din sa video ang anak ni Gerson habang sinasabi na ayaw nga nilang mamatay ang kanilang papa. Pero maririnig ang isa sa mga pulis at sinabing, "Patay o, patay," at tila may itinuturo. At ayon nga sa mga comment ng mga netizen, ang posibleng itinuturo na pulis na patay na ay ang kanyang mga kasamahang sina Ryan at Jason. At sa video nga na ito, buhay pang ang biktimang Bucor na si Gerson. Pero ang 2 pulis na sina Ryan at Jason ay wala nang ang buhay. Isang comment naman ng netizen ang nagpatotoo sa video at inilahad ang pangyayari. Ayon sa kanya, nadamay lamang umano si Gerson kasi kapitbahay niya ang nakaburol. Mayroon umanong 2 pulis na sina Jonah at Renato na nanggulo sa burol kaya sila nabugbog ng ilang mga sibilyan. At matapos nga ang sakitan, bumalik umano ang 2 pulis at may mga kasama ng backup. Hindi sila nakasakay ng mobile police at pawang nakasuot lamang ng sibilyan. Dinuro umano ng 2 pulis si Gerson at sinabing baka itinatago niya ang mga taong nambugbog kina Jonah at Renato. Pero nagpakilala umano si Gerson at sinabi ang mga katagang, "Tropa to sir, Bucor." Ngunit sumagot ang 2 pulis na walang tropa-tropa. Pinipilit daw ng 2 mga pulis na tinatago ni Gerson ang mga nambugbog kina Jonah at Renato. Dito na nga daw kinaladkad ng 2 mga pulis si Gerson. Pinasok ang bahay at sinaktan pa ang lalaki. Pero nanlaban umano si Gerson kaya siya binaril ng 2 mga pulis. At ayon nga sa ilang mga netizen, wala namang ibang bumaril sa mga nasawing pulis na sina Ryan at Jason kundi si Gerson ang Bucor personnel lamang. Matatandaan na natagpuan nga ang labi ni Ryan at Jason sa loob ng bakuran ng bahay ni Gerson. Ayon nga sa mga netizen, matapos mapatay ni Gerson sina Ryan at Jason, sumuko umano ang Bucor personnel sa iba pang mga pulis. At bilang patunay, makikita umano na nakagapos o nakatali si Gerson at indikasyon na ito na sumuko talaga ito sa mga otoridad. Subalit ang iba umanong natirang pulis ay binaril umano si Gerson at pinalabas nga na merong bypass operation na nangyayari. Ito daw ang katotohanan na ayaw ilabas ng Puerto Princesa PNP, lalo na at madalas mag-inuman sa loob ng istasyon ang mga otoridad. Kumalat naman ang isang sensitibong larawan kung saan makikita nga si Gerson na nakadapa sa lupa at ang kanyang kamay ay nasa likod ng kanyang katawan. Sa unang larawan, tila may pulang tela na nakatali sa kamay ng lalaki. Subalit matapos dumating ang mga nag-iimbestigang pulis na wala ang tali sa kamay ng Bucor personnel. Ibang bersyon naman ng mga pangyayari ang sinabi ng isang netizen. Ayon sa isang comment, nakiusap daw ng maayos sina Jonah at Renato kung pwede ba silang dumaan sa lamayan. At ang katotohanan, ang mga tambay daw ang lasing na lasing. Nagpakilala naman sina Jonah at Renato na pulis at hindi ito nagpupumilit na dumaan. Pero nang umalis na ang 2 mga pulis, dito na sila kinuyog ng mga tambay. Imbis na barilin ni Jonah at Renato ang mga tambay, tumawag nga sila ng tulong para arestuhin ang lahat ng mga nanakit sa kanila para ito ay ikulong. Git pa na nag-comment na unang natapos ang barilan bago ang video ng pagmamakaawa ng Mrs. ni Gerson. Ibig sabihin, nabaril na ang biktimang sina Ryan at Jason.
Ayaw din daw sabihin ng mga kapitbahay kung sino talaga ang nambugbog kina Jonah at Renato na tila ba pinagtatakpan pa nila ang isa't isa. Sunod namang lumabas sa mga balita na binugbog umano ng nasawing correction officer na si Gerson ang mga pulis na gusto lamang umanong dumaan sa lamayan. Pero rumesbak umano ang mga otoridad at dito na nga nag-umpisa ang kaguluhan at barilan. Ay naman sa balita ng isang media company, base sa regional director ng Mimaropa PNP, si Gerson umano ang nanakit sa mga pulis na sina Jonah at Renato. Rumesponde daw sina Ryan at Jason matapos humingi ng tulong sina Jonah at Renato. Hanggang sa nauwi nga sa barilan ang lahat. Pinalaga naman ng pinsan ni Gerson na si Vanessa ang ulat ng isang malaking media company at sinabing one-sided lamang ang media company. Git ni Vanessa walang katotohanan na si Gerson ang nambugbog sa mga otoridad. Sinabi din ng babae na ang balita ay nakahanay lamang sa mga pulis at hindi nakuna ng statement ang kanilang pamilya hinggil sa nangyaring insidente. Hindi daw sila titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan dahil si Gerson ay inosente at nadamay lamang. Huwag nga din daw sanang pagtakpa ng mga pulis ang kapwa nila pulis na sangkot sa pamamaril. Ay naman sa isang counselor sa pinangyarihan ng krimen, natanggap niya ang impormasyon na puwersang pinasok ang bahay ni Gerson, sinaktan umano siya at pinipilit na paaminin na isa siya sa mga nanakit kina Jonah at Renato. Sumuko umano si Gerson sa iba pang mga pulis subalit walang dalang posas ang rumesponding pulis dahil galing daw umano ang mga ito sa inuman at hindi pa naka-uniforme. Natanggap din daw ng counselor ang impormasyon na ang sangkot ng mga pulis ay may mga nahuling nagsasabong noong Biyernes Santo at ang nahuli daw nilang manok na pansabong ay niluto ng mga pulis para gawing adobo. Ang adobong manok daw ang nagsilbing pulutan ng mga otoridad habang nagiinuman sa loob pa mismo ng police station. Gusto nga ng counselor na imbestigahang maigi ang pangyayari, lalo na ang tungkol sa pagkawala ng tali sa kamay ni Gerson. Lumabas naman sa media ang mga larawang nakunan ang pagdating ng mga rumespondeng pulis sa lamay. Makikita dito na isang pulang sasakyan at isang itim na pickup ang nakaparada. Malabo at malayo ang kuha ng larawan kaya hindi mabilang kung ilan ang lahat ng mga dumating na mga pulis sa lugar. At April 6, 2026, na nagsagawa nga ng press conference ang Puerto Princesa Police Station hinggil sa nangyaring pamamaril. Ang press conference nga ay pinangunahan ng regional director na siyang naglahad ng detalye ng madugong insidente. Ay nga sa salaysay ng regional director, ang gulo ay hindi nagsimula sa isang operasyon, kundi sa isang personal na alitan sa lamayan sa tahanang pamilya Rivera. Dalawang pulis na sina Renato at Jonah ang dumating sa lugar na nakasuot ng sipilyan sakay ng motorsiklo at umano'y nakainom. Ang ugat, tumanggi ang mga tao sa lamayan na padaanin ng dalawa, na humanto nga sa isang maliit na pagtatalong. Ang pisikal na komprontasyon ay nauwi nga sa sigalot sa pangbubugbog sa dalawang mga otoridad. At ay nga sa ulat, kinuyog ang mga ito at nagtamo ng mga sugat bago nakahingi ng saklolo sa kanilang mga kasamahan. Pangalawa, ang pagresponde. Pinangalanan nga sa press conference ang iba pang pulis na sangkot sa insidente. Sila ay sina Police Staff Sergeant Michael Juan at Joseph Ian Carpio. Ayon sa Regional Director, itinuturo nga ng nasaktan na pulis na si Jonah na ang nasawing Booker personnel na si Gerson ang isa umano sa mga nanakit sa kanila. Napag-alaman na ang pulis na si Police Corporal Renato Bendeña pala na nagpuputok ng 2 warning shot habang hinahanap ang lalaking nanakit sa kanyang mga kasamahan. Kasama si Renato sa mga nagpositibo sa parapin test at nakumpirma nga na siya ang unang nagpaputok sa loob ng bahay kung saan may natagpo ang mga slug. Sa labas ng bahay ni Gerson kung saan naroon ang kanyang asawa at anak, naganap nga ang huling bahagi ng trahedya. Dahil itinuro nga ni Jonah na si Gerson umano ang nanakit sa kanila. Nagpunta nga sa bahay ng Booker personnel ang mga pulis na sina Ryan at Jason. At dito na nga nagkapalitan ng putok sa pagitan ng 3 mga biktima. Inamin nga ng PNP na mayroong mga seryosong operational lapses o pagkukulang sa panig ng mga kawani ng pulis na humantong sa trahedya. At ang mga posibleng ang paglabag ay ang mga sumusunod. Sobriety, dahil nakainom nga ang mga pulis na nasangkot sa mga gulo. Proper uniform,
Lahat ng rumespondeng pulis ay nakasibilyan sa oras ng insidente. Mobility. Hindi gumamit ng marked police vehicle ang mga rumesponde. Chain of command. Sinusuri nga kung ang pagresponde ay dumaan sa tamang dispatch protocol ng istasyon ng mga otoridad. Binigyan din ng PNP leadership na bagamat ang apat na itinuturing na on duty dahil sa ipinapatupad na full alert o red alert dahil nga besperas ng Semana Santa. Malinaw na nilabag ng mga otoridad ang standard operating procedures ng kanilang organisasyon. At ang pag-inom nga ng alak at ang pagsuot ng civilian attire sa halip na opisyal na uniforme ay itinuturing na gross misconduct. Ay nga sa Regional Director, mananagot ang dapat managot sa hanay ng mga pulis. Matapos nga ang press conference, lumabas ang balita na dinisarmahan na at isinaak sa ilalim na sa restrictive custody ang apat na mga pulis na sina Jonah, Renato, Joseph at Michael hinggil sa naganap nga ang barilan. Ayon pa sa Regional Director, sinabi nito na hindi pala sigurado si Renato kung isa si Gerson sa mga nanakit sa kanila ni Jonah. Personal daw tinanong ng Regional Director si Renato at sinabi nga ng pulis na kahawig pala ni Gerson ang nambugbog sa kanila. Sinabi din niya na ang kaso ay posibleng mistaken identity lamang. Paliwanag niya, wala sa kanilang drug list si Gerson tulad ng mga lumalabas na kwento. Ayon sa kanya, dapat clarify muna ni Renato at Jonah kung si Gerson talaga ang may gawa ng pananakit. Dapat umano ay professional ang naging approach ng mga pulis sa sitwasyon na ganon at sana nagtimpi ang mga pulis at hindi pa dalos-dalos. Lalo na at buhay nga ang nawala dahil sa maling akala. Agad nga ding tinanggal sa pwesto ang Chief of Police ng Puerto Princesa kaugnay sa nangyaring pamamaril na nagresulta nga sa pagkamatay ng mga pulis na sina Ryan at Jason at ng biktima na Bucor personnel na si Gerson. Humingi naman ng tulong ang Bureau of Corrections sa National Bureau of Investigation kaugnay nga sa nangyaring insidente. At April 8, 2026, nang sinabi nga ng direktor ng Puerto Princesa City Police Office na walang ibang sangkot sa pagkasawi ni Ryan, Jason at Gerson. Ay nga sa mga ulat, ang palitan ng putok ay limitado lamang sa pagitan ng mga nasawing opisyal at walang ibang third party na sangkot sa mismong pagkasawi ng mga ito. Ang Bucor officer na si Jason ang nagpakawala ng 3 bala. 2 rito ang tumama at nakapatay kina Jason at Ryan. Ang pulis na si Ryan ay nagawa pang magpaputok ng 2 beses bago malagutan ng kanyang hininga kung saan ang isa ay tumama kay Gerson na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. At ang pulis na si Jason ay hindi na nagawa pang makapagpaputok ng kanyang baril. Isa nga sa mga inilalabas na pahayag ay ang pagkakaroon ng tama ng bala ni Gerson bago pa man siya pasukin sa kanyang bahay, padapain at talian ng pulis na si Michael. Marahil ay hindi agad napansin ni Michael na may tama din ng bala si Gerson habang pinipilit niyang talian ang kamay nito. Kinumpirma umano ng misis ni Gerson na matapos nga ang palitan ng putok sa pagitan ng 2 nasawing pulis at ng kanyang asawa, wala na siyang narinig na putok ng baril nang dumating ang iba pang pulis habang nakadapa na ang kanyang asawang si Gerson. Kaya masasabi na hindi binaril si Gerson ng iba pang mga rumespondeng pulis nang sila ay dumating. Taliwas sa mga kumakalat online na may ibang bumaril kay Gerson. Ayon sa mga netizen, hindi daw sana mamamatay si Gerson kung hindi persang pumasok ang mga pulis sa bahay ng biktima. Ayon naman kay General Nartates, ang mga rumespondeng pulis ay walang pahintulit mula sa kanilang hepe. Bukod doon, hindi sila nakayoporme at sinasabing nakainom pa ng alak. Malinaw nga na nilabag ng mga pulis ang proper police procedure. Inatasan nga ni General Nartates ang CIDG at isa pang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente. Giit pa ng PNP, walang magiging cover-up o whitewash sa kaso dahil dapat panagutin ang lahat ng mga kapabayaan at paglabag sa nangyaring barilan. Naman sa administrative relief ang mahigit 100 tauhan ng Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office patuloy ang investigasyon sa insidente ng pamamaril. Sa huling balita, inaasahan na magsasampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa 4 na mga otoridad matapos makuha nga ang affidavit at testimonya ng pamilya ni Gerson na isa nga sa mga nasawi sa insidente.
Posible ring magsampa ng hiwalay na kaso ang may-ari ng bahay. Pinaputukan umano ng barilang pulis na si Renato. Ayon nga sa mga otoridad, kahit walang maisampang criminal case, haharap pa rin ang 4 na pulis sa administrative charges sa ilalim ng PNP. Sa kasalukuyan, nananatili sa restrictive custody ang mga pulis at hindi pinapayagang makalabas o makauwi sa kanilang pamilya maliban na lamang kung may mabigat na dahilan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng kaso at posibleng may karagdagang impormasyon hinggil sa nangyaring insidente. Kung kayo ang tatanungin, masasabi bang case closed na ang kasong ito dahil mismong sina Gerson, Ryan at Jason pala ang nakapatay sa isa't isa? Dapat bang may pananagutan ang ibang mga pulis dahil nga sa pagkakamatay ng 3 mga individual? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!